Pinakilala ni Senator Ping Lacson ang ilan sa mga nagbulsa umano ng pondo para sa flood control projects. Idinetalye rin niya kung paano ang sistema ng mga kickback dito. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Taon-taon ay paulit-ulit na binubuo. Well-organized syndicate, ganyan inilarawan ni Senator Ping Lacson ang nasa likod ng Ghost Flood Control Projects ng Department of Public Works and Highways. Sabi ni Lacson, pinuntahan mismo ng kanyang team ang lugar kung saan dapat naroon ang proyekto. Dito raw nila nabisto na notorious sa Ghost Projects ang Bulacan na mayroong aabot sa 30. 28 rito, pare-parehas 72 million pesos ang nilagay na halaga kahit iba-iba ang specifications. Ang umano'y masterminds ng scam, isang grupo mula sa First District ng DPWH Bulacan na ginagamit daw ang lisensya ng kanilang contractors para maibulsa ang pondo at maideklarang kompleto ang proyekto kahit walang naitayo. Ang malala, suki raw ng kasino ang mga ito. Bulacan First Engineering District na pinamumunuan na magkasunod na tinanggal sa pwesto na sina dating District Engineer Henry Alcantara at ang pumalit sa kanya na si Bryce Hernandez. Napabalita pa nga kamakailan na ang isa sa kanila ay nakakapagpatalo ng 100 milyon sa isang kasino dito sa Metro Manila. May mga mambabatas din daw na sangkot. Hindi niya pinangalanan. Pero sa slides ay ipinakita si Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan. Inilista rin ni Lacson kung paano kumikbak sa pondo pagkatapos ang regular deductions. Ang typical na 100 million peso project dapat may higit 80 million pesos pa. Pero gagatasan pa yan ng DPWH officials, District Engineering Offices, Bids and Awards Committee members, maging ng Commission on Audit. May passing through pa o parking fees na ayon kay Lacson ay royalties sa mga politikong nakakasakop sa lugar kung saan gagawin ang proyekto, habang 20 to 25% ang mapupunta umano sa funder o project proponent na madalas daw ay mambabatas. Ang matitirang pampatayo ng proyekto, nasa 40 million pesos na lang. Ang malinaw na malinaw, halos pare-pareho ang pattern kung paano minamasaker ng mga kawatan ang pondo ng bayan. Last week, the President took aim. Today, I am pulling the trigger. Sa panayam sa The Big Story, sinabi ni DPWH Secretary Manny Bonoan na isolated case ang Ghost Project sa Bulacan dahil lumalabas din sa investigasyon nila na isang engineering district lang dito ang gumagawa. Bago pa raw ang SONA, nag-uusap na sila ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa flood control projects. Unang beses pa lang din daw niyang narinig ang paglutang ng pangalan ni Rogelio Singson na papalit umano sa pwesto niya nang matanong kung tiwala pa sa kanya ang Pangulo. Well, I think so. I just again spoke to him today, and he told me to continue actually the investigations on all projects actually that need to be investigated. Pero para kay Senador JB Ejercito, mas mainam kung mag-leave of absence na si Bonoan. Yun nga lang, wala raw mainam na kapalit. Ang Bureau of Internal Revenue makikipagtulungan na rin sa investigasyon. Sinusubaybayan din natin yung mga ginagawang investigasyon ng Senado at ng Kongreso at lahat ng mga sinasabi na at involved at mga potentially problematic ay tinitingnan at iniimbestiga natin. Mobile journalist Merimon Reyes po, hatid ang muka ng balita.